Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito po rin pong mainit na usapin sa West Philippine Sea. So bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page at tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members at sa mga nanonood ng ating video premieres at mga nagre-replay. May God bless you all. So, ito pong article na ating pong pagbabasihan, marami-rami po ito. At meron po tayong bidyong ipapanood sa inyo. No? Ang mga involved po dito ay ang United States, Australia, China at ang ating DND chief. So, unahin po natin muna itong balita sa Philstar Global. Ang sabi po dyan, US renews commitment to defend Philippines. O, yan po. Sino po ang nagsabi niyan, no? Eto po. The United States has reiterated o inulit-ulit its support for the Philippines in the wake of China's dangerous and unlawful actions in Ayungin Shoal, no? U.S. National Security Advisor Jake Sullivan gave the assurance in a telephone call to his Philippine counterpart Eduardo Año. Quote, Mr. Sullivan reiterated U.S. support for our Philippine allies following the PRC, Coast Guard, and Maritime Militia's dangerous and unlawful actions on October 22nd, obstructing a routine Philippine resupply to Second Thomas Shoal. A White House statement declared. In a phone conversation, Sullivan and Año reaffirmed the enduring alliance and friendship between the two nations and discussed upcoming U.S.-Philippine engagement and ways to further strengthen close partnership. Ayan po yan. Sullivan emphasized the ironclad U.S. alliance commitment to the Philippines under the U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty, which extends to armed attack on Philippine public vessels, tandaan nyo, aircrafts and armed forces to include those of its coast guards in the Pacific, including in the South China Sea. O yan po, reaffirmment po yan, no? Kaya maganda po ito, talagang mamaya malalaman nyo pa kung sino pa yung nagsabi ng reaffirm, no? Okay? So next, punta naman tayo sa Philippine News Agency. Ito pa, aside doon kay Sullivan, meron pa pong mga US mga personalities. US legislators unequivocally support Philippines after collision near Ayungin. O, mga legislators naman dito sa Amerika. 4 American lawmakers on Wednesday expressed support to the Philippine government following a collision dyan nga po sa Ayungin Shoal. House Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCall, hindi ko kilala tong mga to, Ranking Member Gregory Mix, along with Subcommittee on the Indo-Pacific Chairwoman Yang Kim, ito si Yang Kim, kilala ko yan, and Ranking Member Amy Vera, issued a statement and called out China over what they called maritime intimidation. We unequivocally support the Philippines and condemn the unlawful actions by the Chinese Coast Guard in the South China Sea. The Chinese Coast Guard and maritime militia vessels intentionally, the word intentionally, yung sinabi po nila, hit Philippine Coast Guard ships over the weekend and continue to violate international law, endangered Filipino crew members, and obstruct Philippine vessels access in their own exclusive economic zone. Correct, tama yan. No, ito pa po ang sabi nila. We condemn Beijing's maritime intimidation and welcome the Biden administration announcement to increase joint patrols with the Philippines and other partners in the South China Sea. So yan po, no, mga kababayan, malamang dito magpapadala na ito ng mga alam nyo na barko, no? Actually may nabasa nga po ako pero sa
next vlog natin yon isasama kasi napakaganda po. Pero sa palagay ko, nabalitaan nyo na rin. Pero magbibigay tayo ng ating opinion at reaction sa bagay na yan. No? Tingnan nyo, 4 po na US legislators, I believe, no? Isa dyan o 2 dyan ay mga Democrat. Pero tong si Yang Kim, ano yan eh, yan yung nagpa-house hearing eh, na talagang nire-reaffirm ng defense dito ng Amerika that they will honor this MDT. No, kinakailangan kasi ng freedom of navigation sa Indo-Pacific. Hindi pwedeng kontrolin ng iisang bansa lang yan. Okay, so napakaganda po nito. No? They are condemning. Pero may sagot po dyan ng China mamaya. Tapusin lang po natin itong mga tungkol sa US at mga allies natin. Okay? Next, Philippine News Agency pa rin po. Ano ang sabi dyan? US, Aussie, Australians, leaders oppose dangerous use of Chinese Coast Guard militia in South China Sea. United States President Joe Biden and Australian Prime Minister Anthony Albanese on Thursday called out China for its dangerous use of Coast Guard vessels and maritime militia in South China Sea. Both leaders expressed concern over the October 22nd collision. Ayan. Ito po sabi nila. In a joint statement, Biden and Albanese said the US and Australia are concerned about China's excessive maritime claims that are inconsistent with international law, as well as unilateral actions that may raise tensions in the region. We strongly oppose destabilizing actions in the South China Sea, such as unsafe encounters at sea and in the air, the militarization of disputed features, the dangerous use of Coast Guard vessels and maritime militia, including to interfere with routine Philippine maritime operations around Second Thomas Shoal o yung Ayungin Shoal, and efforts to disrupt other countries' offshore resource exploitation. Both leaders reaffirm support for the 2016 South China Sea Arbitral Award, describing it as final and legally binding on both China and the Philippines. Ayan. Sila, kasi may mga interest din po kasi sila dyan. Tulad nga po nung nasabi ko sa inyo kanina, unang-una, freedom of navigation around Indo-Pacific. Kasi mahalaga yan. Pag iyan ay kokontrolin nga ng China, amin yan, o ano na mangyayari, anong pwede nilang gawin? Tulad siguro ng, magtatayo kami ng toll pay dito. Ito ulit-ulit yung sinasabi, hindi nyo alam, di pa? O di kaya, tataasan ng yung mga navigational fees. Walang pwedeng makapangisda dyan. Kami dahil sa amin yan. Hindi naman pwede yun. No? Siyempre, itong mga ibang countries, aside from that, ano pa ang interest nila dyan sa Indo-Pacific? No? Lalong-lalo na, inaawitan nila ang Pilipinas kasi alam nila eh. No? Sabihin ko lang sa inyo, no? Napanood ko po ito nung tanungin yung former President George Bush, yung anak, hindi yung tatay. Tinanong siya, Mr. President, who do you think, what country is the richest? Sabi niya, the Philippines. Sabi nga, hindi niya sinabing Saudi Arabia o the Middle East. The Philippines. Alam nila eh. Tignan nyo na lang yung natural resources natin in and out of the country. Karagatan sa ating mga bundok, di ba? Very rich tayo sa natural resources at alam nila yan. Kaya nga, kinakapitan nila ang Pilipinas. And also, yung location natin is very strategic. Pag sinabi yung strategic talagang, itong Pilipinas is very vital para sa ating mga navigation, sa ating freedom to operate along the Pacific and Indo-Pacific. Ganun po yan. No? At ito pa, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na si US President Biden reaffirms, no, yung commitment to defend us in case na mapunta nga doon sa WAR. No? Ito po, ironclad commitment. The same lang nasa baba lang to. In a separate joint presser, Biden warned that any attack on a Filipino aircraft, ganun din po yung sinabi nung kanyang si Sullivan, no? Vessel or armed forces will invoke the US-Philippine Mutual Defense Treaty. Just this past week, the PRC
vessel acted dangerously and unlawfully as our Philippine friends conducted a routine resupply mission within their own exclusive economic zone in the South China Sea. I want to be clear. I want to be very clear. Inulit po. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Ayon, paulit-ulit, di ba? Baka naman ito, medyo alam mo na, matanda na, kaya inulit-ulit. Biro lang po. So, ibig sabihin, ina-assure po sa atin nitong US, hindi lang po ng presidente nila, pati ng defense, department, ng mga legislators that the MDT is ironclad. They will come to our aid. And the problem is how very fast. Layo ng English ko. Gaano kabilis yan just in case lang. Di po ba? Kasi alam nyo naman, pwede pa yung pagdesisyonan ng Congress nila, no? Pero pag sinabi na to, no, hindi pwedeng baliin to. Pag binali ito ng US, wala, mga sinungaling kayo, di po ba? Nangiiwan pala kayo, friend nyo lang kami kung kailangan nyo lang kami, di ba? So, yan po maliwanag. US, sinasabing ironclad coming from the President itself, no? Si President Joe Biden, and also the Prime Minister of Australia, si Albanese, sinabi niya rin, no? They're also condemning the action. Now, mga kababayan at kaibigan, meron pong sagot dyan ng China, no? Sa ginagawang mga statement ng mga US legislators, the president, no? Eto po, siyempre, sasagot sila. Hindi sila pwedeng hindi sumagot. Hindi sila paaapi, no? Yan po sa Manila Bulletin. Chinese Embassy says US created many instabilities across the world. Tingnan. Yan ang banat nila na ang Amerika daw is the creator of instabilities. Yung mga alam nyo na, yung mga kaguluhan sa iba't ibang bansa, no? The Chinese Embassy in Manila has accused the United States of creating instabilities around the world as it called out the latter for meddling in China's issues with the Philippines on the South China Sea. Ito po yung statement. In seeking selfish geopolitical interests, the US has incited troubles and magnified differences in the South China Sea, claiming it was quite clear to countries in the region. Rather than being a self-claimed responsible power, the US actually created many instabilities across the world, leaving behind one mess after another. Ayan po, yung sabi nila, no? Huwag kasi kayong instigator ng mga instability. Ito pa sabi nila sa baba. We deplore and reject it. It added before repeating China's based on its unilateral claim over the whole South China Sea, which include the West Philippine Sea and its atolls. Yun po yung sa nire-reject nila yung arbitral ruling. Tira nyo kagagawa nila. Di ba? Sige nga. Sabi nyo sige na nga. US created many instabilities. Kayo, ano kayo? Di ba? Matakaw kayo. Hindi pa kayo marunong sumanod sa mga international law, no? Yun po yung pananaw ng China eh. They created many instabilities. Ganon din ang pananaw ng mga US anti-US groups or people, mga anti-US sentiments. Ganon talaga. Wala namang pinagbago dyan sa sinasabi nyo. You are just deflecting the issue. Ang issue nyo, nasa Pilipinas. Bakit nyo pakikialaman yung United States? Talagang kayo ang nag-i-instigate ng giyera. No? Ina-antagonize nyo. Bakit din nyo subukan para magkaalaman? Di po ba? Di ba? Ang nabasa ko pa nga mga kababayan, no, sa mga international news, na tayo ang kawawa Pilipinas. No, nagagamit po tayo para maging battleground, no, maging cause ng gera nitong dalawang superpower na bansa. But, well, probably that is true. But, what we gonna do? Di po ba? Tayo ang inaapi Tayo ang inaagawan. No?
I stand with the President. I stand with the DND chief. I stand with the AFP chief. Kung ano po yung kanilang pananaw at prinsipyo dyan sa West Philippine Sea, doon po ako titindig. Hindi po ako kailanman titindig dyan sa ginagawa ng China. That is evident naman. Kasi nung panahon pa yan ni Duterte, panahon ni Aquino, ganyan na sila. No? Bullish sila eh. No? Sinong kakampi sa bully? Hindi yung kapwa nila bully. Hindi naman tayo bully. Tayo may empathy, may apathy. Meron pa rin tayong humanity. Sila. Kung meron silang humanity, you have to share the resources of that what you call South China Sea. And you have to adhere, you have to follow doon sa institution na nag-award sa amin yan, with which you are a signatory of. Pumayag kayo doon sa rules and regulation ng body na sinalihan ninyo. Now, that body gave a decision and then you don't wanna do it? Ba't pa kayo sumali? Di po ba? Ibig ba sabihin, mag-a-agree lang kayo pag convenient sa inyo? Di po ba? Mag-a-agree lang kayo kung lahat na lang ng decision pabor sa inyo? Meaning, really, convenient lang. Pag hindi convenient sa inyo, wala. Hindi. Di kami susunod. Ganun eh. I-reverse natin ang situation. Kung kami yan, malawak ang aming lupain, ano kaya magiging desisyon ng aming gobyerno? Sinasabi nyo meron kayong 2016 arbitral ruling. Ano kaya ang gagawin ng aming gobyerno? Siyempre, sa akin lang opinion, sige, award na natin sa kanila. Hanggang dyan lang naman sila, 200 nautical mile. Ang gawin na lang natin, makiusap tayo, makipag-joint exploration tayo, we share the resources of the sea. Ganun po eh. Sa akin bilang isang Pilipino, ganun tayo. Hindi tayo ganid. Siguro meron lang iba dyan, no? Meron lang iba dyan ng mga politiko na talagang akala mo, kanila ang buong Pilipinas, no? Pero hindi po ganun ang general nature ng ating ugali. Mapalakaibigan tayo eh. Sabi ko nga sa inyo, mapagtanggap tayo. Di ba bayanihan? Konting umento lang sa atin, okay na tayo. Hindi naman tayo talagang sobrang ganid, mga kababayan. So, i-reverse nyo yung situation. Sabi ko nga sa inyo, halimbawa lang, sinabing, yung South China Sea, reverse nyo, buong Philippine Sea. Tapos sa kanila lang yung arbitral ruling. Di ba? Siguro hindi naman tayo natin na igigit natin yung kukunin pa rin natin yung kanilang exclusive economic zone. Hindi naman siguro tayo ganun kaganid. Pwede tayong partners. Pero we're not shooing them away, blocking them. Bawal po yun eh. Di po ba? So, nyo kayo, ano sa palagay nyo kung na-reverse yung situation? Ano ang magiging take natin doon? Di ba? Mag-a-adhere ba tayo sa international law? I think so. Di po ba? Kasi pinagdesisyonan yan and member tayo eh. Kaso hindi ganun ang sitwasyon eh. Baliktad po eh. Di po ba? So, sabi na natin, instigator ang Amerika, no? Kasi may mga interest nga sila eh, 'di ba? Ano bang interest nila sa atin? Strategically at mayaman po ang ating dagat. Ayaw din namang ng China, amin yan eh. Bahala kayo. Basta ako, I stand with the Philippine government. Whatever the decision of the president and its mga commanders niya doon sa ibaba, the DND, the AFP, the PCG, doon po ako tatayo. No? Hindi man ako kailanman titindig sa bully. Baka batukan ko pa yung bully. Di po ba? Yun lang. Ito po, punta naman tayo sa ating DND chief na napakagaling. Sana next president, ito na lang, si Gibu. No? Kailangan yung next president natin, yung itutuloy ito, maninindigan sa ating West Philippine Sea. Hindi lang dyan sa mga budget, no? Yung budget, internal problem yan. Internal problem din ito kasi may mga destabilizer na nakapasok po sa atin. Di po ba? Ito po. DND chief, China, unlikely to attack PH territories and West Philippine Sea. Natakot din naman sila. No? Sa palagay ko, magdadalawang isip din naman sila. Number 1, alam ng mundo ang ginagawa nila. At karamihan sa mundo ay tutol sa ginagawa nila. At kung meron man silang sentido común, hindi po talino Iba po yung sentido común. Di ba?
para makumbinsi ang buong mundo na mapayapa ang kanilang hangarin, ay hindi na gagawin yan. O, tama naman po. Sentido común. Yung common sense. Hindi mo na kinakailangan ng talino dyan. O, tulad po ng naikwento ko sa inyo dati. Yung fable lang ito ha, fable. Parabola. Ha? May 4 na magkakaibigan. Mga magician, mga wizard. Ha? Ngayon, yung 3 doon, top 3 sa kanilang klase sa mga magic. Yung isa, medyo wala sa top 10. Yung ano lang, yung banjing-banjing lang, whatever, ganun. Pero, mautak. May sentido común, nag-iisip. Hindi mo na ginagamit yung talino. Kasi yung iba, bookworm eh. Hindi nyo ba alam, minsan yung bookworm eh, simpleng, ano lang ha, problema lang, hindi niya magawa. Di po ba? Yung paglalagay lang ng tissue paper sa lalagyan. Oh, hindi pa alam. Teka, ano bang sabi sa libro? Oh. May mga ganun po, pasensya naman ha. You can be a good but bookish ka, pero sa'yo yung parang streetwise ka, ganon. Sentido común. O so yung 4 na magkakaibigan sila, umakyat sa gubat. Ngayon, nakakita sila ng patay na leon. O ang sabi nung isa, uy, buhayin natin. No? Since magagaling naman tayong mga magikero, mga wizard, buhayin natin. So yung top 3, yung 2 pa, no? Yung top 1 and top 2, sige, magagaling tayo, sige. Tapos sabi nung isa, yung kaibigan nilang di naman gano'n talagang kaliber nila, ay, teka muna, sabi niya, mga kaibigan, bago nyo buhayin, pwede nyo bang paakyatin muna nyo ako sa punong yan, sabi niya. Bakit? Siyempre, sabi niya, kayo na lang ang gumawa niya, magagaling naman kayo. O sige, wala ka naman, sabi nga gano'n. O sige, pinaakyat siya. Ngayon yung 3, nag-abracadabra, sisbumba, boom! Nabuhay nila yung leon, palakpakan sila, yes, ang galing, ang galing. Nung nabuhay yung leon, siyempre, gutom. Ano nangyari? O, di ba? Ano nangyari? O, kayo naman po ang sumagot dyan. O, di ba? Sometimes, isip-isip din. O, sinong nabuhay? O, di ba? O, yun. Yun lang yung kwento ko. Kaya nga sabi niya, sentido común. Hindi ginakailangan ng utak. Sentido común lang. Kaya nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan na sana magkasa-isa tayo sa likod ng ating gobyerno. Ito na topic na natin ito, no? So, mabuti yan, no? Sabi lang ni DND Chief, unlikely to attack territories in West Philippine Sea. Kung may sentido común sila, kung may utak sila. Hindi na kailangan pa ng, oy, anong rules? Di po ba? O, yan lang po yung gusto kong ipabasa sa inyo, no? O, eto pa po. Philippine News Agency. Sabi niya, Teodoro, China depiction of PH as US puppet, insulting, disgusting. O, kasi sinasabihan po tayong mga tuta. O, marami po dyan, mga kapwa pa rin natin mga Pilipino na sinasabing tuta tayo ng Amerika. No? Tuta. O, sila, ano? Yung mga disinformation propagandist nila, di tuta din sila ng China. Di po ba? O, ito po, Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. took exemption to China's claim that the Philippines is acting as the puppet of the United States in standing up for its right in the West Philippine Sea. Oh, ganun pala yun. Pag ikaw ay naninindigan lamang sa iyong karapatan sa isang bagay, ay tuta ka na. May nagdidikta sa'yo? Ganun ba? Ibig sabihin, wala kang sariling paninindigan? Wala kang sariling prinsipyo? Baka kayo yun, mga inchik. Di po ba? O, quote, the favorite Chinese narrative is that this is all a play of the United States and that we are just marionettes or puppets or tuta ng mga Amerikano na sumusunod sa playbook nila. He added that this Chinese allegation is very insulting to all Filipinos as it assumes that the country has no ability to think and stand for its rights. And I think this is really looking down on us and that really disgusts me. And so, hinihimo ko po ating mga kababayan na talagang tumindig laban dito sa pang-insulto ng China sa atin. Correct! Ang problema po, DND Chief, meron tayong mga kababayan na mga nabayaran ng China. Mamaya papanood ko sa inyo itong video na ito, ha? Ayan, tama niya.
nakakaasar mga kababayan. So mga kababayan, ano, yun ang sinabi ng ating magaling na DND chief. Insulto po yan sa atin. Ibig sabihin, hindi tayo titindig kung walang mag-uudyok sa atin. Ganun ba talaga tayo? Ganun ba yung ating mga nakagisnan, yung mga nakita natin kila Andres Bonifacio? Ha? Yung sa mga bayani natin? Kila Emilio Aguinaldo? Ha? At yung ating mga bayani nung World War II? Ha? At mga past leaders natin? Hindi titindig kung walang udyok ng superpower? Yan po ang naratiba kasi bakit? Mamaya sa video na ito makikita nyo ano ang ginagawa nitong mga Chekwa na ito at gumagamit pa sila ng mga kababayan nating Pilipino. Yan po yan. It is very insulting and disgusting. Ano naman sasabihin ko sa mga Chekwa? Ha? Kayo, mga magnanakaw. Kayo ang mandarambong. Kayo ay mga sinungaling. Yan lang yan. Ha? Pasensya naman sa mga Chinese propagandists dyan. Kung Chinese propagandist disinformation specialist kayo, ay umalis kayo ng bansang Pilipinas. Hindi kayo kailangan ng Pilipinas. No? O eto po mga kababayan, ipanunod ko sa inyo ito. UNTV, courtesy of UNTV, shout out po sa inyo. Hopefully, hindi nyo po ako i-copyright dito sa inyong video. Hiramin ko po, no? God bless po sa inyo. No? Kayo, bahala na po ang Diyos magpala sa inyo, sa inyong kabaitan. Naku, naiiyak na naman ako. Ito po mga kababayan, ano, almost 4 minutes video po ito, pagtiyagaan nyo na po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ginagamit ang mga kapwa natin Pilipino ng mga Chekwa. Nais ng China na magkawatak-watak ang mga Pilipino para tuluyang humina ang puwersa ng bansa sa paggiit natin ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi naman ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na umuupa ang China ng mga trolls at bloggers para magpakalat ng fake news para sirain ang kredibilidad ng mga organisasyon gaya ng AFP. Kaya dapat maging mapanuri ang bawat Pilipino at paniwalaan lamang kung ano ang totoo. Hindi lang daw sa bansa ginagawa ng China ang pagkakalat ng maling impormasyon, kundi sa buong mundo. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. While we talk about territorial defense and we're looking outward, no, we also have to look inward. At hindi lamang kami, dapat lahat tayo, bantayan natin. Baka na-infiltrate na tayo sa ating bansa. We might be infiltrated already. And we see this in our schools, in our businesses. Magkaiba rin ang sinasabi ng China sa mga aksyon nito sa West Philippine Sea. Naniniwala sina General Browner at DND Secretary Teodoro na plano talagang angkinin ng China ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea base na rin sa kanilang mga aksyon. Gaya na lamang ng pagpupumilit nitong matanggal ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unayza May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Nagtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Maliwanag po, hindi tayo nakikipagdigmaan sa China. Pinoproteksyonan lang natin ang atin sa ilalim ng international law. At bawal nila pong sakupin ito at iba pong mga teritoryo na kanilang kiniklaim na taliwas po sa lahat ng norms ng international law. Taliwas ang narrative nila. Pagkatapos ng nangyaring pagbangga ng China sa mga barko ng Pilipinas sa nakalipas na rotational and resupply mission, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines na lalo pang tumindi ang pagiging agresibo ng China sa mga susunod na pagkakataon. Imagine crossing the path of a vessel that's moving forward. That's very dangerous. No? Dapat hindi ginagawa yon. In fact, bawal na bawal nga yun eh.
No? Bawal yon sa maritime rules, no? Na ikakat mo yung path ng isang barko. So, that's why we're worried na baka mag-escalate pa ito. Tiniyak naman ng AFP na nakahanda silang depensahan ng bansa laban sa China. Sa ngayon, may mga tinitignan na silang ibang opsyon para sa patuloy na pagsasagawa ng RORA mission sa Ayungin Shoal. Sa ngayon, may namataan umano silang mahigit 30 Chinese maritime militia vessel na nananatili sa Rosal Reef. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So yan po, no, mga kababayan, malinaw na meron po tayong mga kababayan na inaiplanta naiplanta ng China para magkalat ng disinformation. Also, to divide us. No? Yan po. Itong mga kababayan natin na ito, no? Wala silang pakialam sa atin eh. Hindi nila pakikialaman yung West Philippine Sea. Ang punto nila, dinideflect nila yung issue. Economy. Yung Kongreso maglabas ng libro, confidential fund, budget, whatever. Education sector, nako, gandaming ganito. Sangguniang, election na. Ganun po ang takbo nila. Puro internal. Hindi nila nakikita yung kalokohan ng China diyan. Kasi bakit? They are being yung alaga, tuta ng China, yung kababayan natin na yan. Kaya kung makakita kayo ng mga balita na mas kinakampihan pa nila ang China, may nagsasabi pa nga dyan, yung mamang nakulong na nga, matanda na nga, no, kung ano-ano pang kasinungaling ang pinagsasabi. Tayo pa ang nag-initiate nung pagbangga. Di ba? Kita mo yon? Tayo pa ang biniblame. Tama, mali. Kitang-kita naman, reports na, ayaw pa nilang paniwalaan. Talagang nagbibigay pa sila ng another idea sa atin na guluhin tayo. Kaya nga, divisiveness ang ginagawa eh. Tuwang-tuwa ang dyan. Ang China, bakit? Divided, they conquer. Yun, divided tayo eh. Wala tayong United Stand. Divide and conquer ang tawag dyan. No? Talagang sabi nga, isama natin to dati sa isang vlog, China spent billions of dollars every year yan for disinformation campaign. Ang tanong, magkano ang nakukuha nitong mga kapwa natin Pinoy ng mga tuta nila? Para tayo ay i-divide. Once we are divided, we are conquered. Nandun na sila lahat sa West Philippine Sea. Wala ng West Philippine Sea. Hindi nyo na ma-implement ang 2016 arbitral ruling. The only thing dyan is, by force na lang. Ayaw natin pumunta doon. Sabi ng DND, ayaw nating makipaggera sa China. And also, ayaw din nilang makipaggera. Kasi bakit? Sila lang sino kakampi niyan? Sino kakampi niyan? Ang Vietnam, gustong makipag sa atin sa defense. Malaysia, Brunei, lahat po nung nasakupan ng 10-dash line nila. And also, we have Japan. We have Australia. Most of the nations are in favor of for us. Sa atin yan. Sino ang kumakampi sa China? Sige nga, sulat nyo dyan. Sino kakampi niya? Ayaw nyo ring masirang economy niya. Dahil nga, sabi nila, magti-take over na siya ng economy sa buong mundo by 2030 o 2035. Correct me if I'm wrong. Tapos, pupunta ka sa gera? Hindi Swapang ka kasi. Kaya tayong mga Pilipino, no? Bantayan natin. No? I-debunk natin lahat. Kontrahin natin lahat ng disinformation campaign ng pinapalaganap sa atin ng mga Chekwa through our mga kababayans. Kontrahin natin sila. No? Wala silang paninindigan. Talaga yan ang mga maituturing natin na sinasabi nga nila, gagamitin ko na rin, no? The modern day makapili, the modern day traidor. Kayo, anong paninindigan ninyo? Malinaw sa balita, no? DND chief, Chudoro, AFP chief, Browner. Ano sinasabi nila? Nandyan na sa atin ang disinformation specialist nila. Matagal na silang nandyan, embedded na, nakalagay na. Patuloy silang nagkakalat ng dinideflect ang istorya, no? Hindi nila tinutuunan ng pansin ng West Philippine Sea.
At paalala ko sa inyo, itong mga sabi na mainit ang election sa 2025, kung sino man po yung mga kandidato diyan para sa mga posisyon ng congressman at senador na walang matibay na paninindigan para sa West Philippine Sea, no, nung hindi makasagot, no, sa mata, yung mga ganon, wala. Huwag yung paniwalaan yan. Magsisinungaling yan. Yung iba dyan, sinungaling. Kunwari, maninindigan, pero pag nakaupo na, ay, mahirap po yan eh. Ganito, wala akong statement dyan. Pero nung nangangandidato siya, nung tinanong siya, mataas ang paninindigan niya. O di ba? Isa rin yun. Walang prinsipyo yung mga ganong politiko. Hindi tulad ni DND Chief. Bilib ako, sana ito na lang tumakbong presidente sa 2028. Mahusay po, mga kababayan. Kung tatakbo ito, boto ko to, kampanya ko yan. Oh, bilib ako dyan. At least ipagpapatuloy niya yung sinimulan niya dyan sa West Philippine Sea. Atin yan. At tandaan nyo, maraming bansa ang nag-reaffirm, lalo na ang US o whatever you have you, no? Reaffirming that they will come to our aid just in case the worst scenario happen. O, di po ba? O kayo, ano ang paninindigan ninyo? Tinatanong ko kayo dun sa una kong vlog, wala pa ako nakikita ang sagot ninyo. O, saan kayo maninindigan? Pro-Philippines o pro-China kayo? Di po ba? O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.